Partner News Blast. Money delivery scheme ng 18 ex-Marines dapat imbestigahan. Ayon yan kay Atty. Roque. Ang detalye ng report ni atid sa inyo ni kapartner Daniela Paulite. Sa pangalawang pagkakataon, muling nadawit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng malawakang korupsyon. Matatandaan sa naunang expose ni dating Congressman Zaldico, isiniwalat nito ang di umano'y 100 billion pesos insertion sa budget na mismong ang Pangulo raw ang nag-utos. Ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Ngayon, lantarang lumabas ang 18 dating security personnel ni Zaldico upang ilahad ang detalye ng male-maletang pera na dinala raw mismo nila sa bahay ng Pangulo sa Ilocos at iba pang mataas na opisyal. Ang mga testigo ay mga dating Marines na nakasama ni Master Sergeant Orly Guteza na nagsilbing security personnel ng dating mambabatas. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Todo tanggi naman ang Malacanang sa mga aligasyon. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Dismayado si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa naging sagot ng palasyo. Git niya hindi dapat basta baliwalain ang testimonya ng 18 ex-Marines, lalo't mabigat ang paratang sa Pangulo. Para kay Roque, dapat munang imbestigahan ang seryosong akusasyon bago ito husgahan ng Malacanang na isang kasinungalingan. So meron niyang presumption na nagsasabi sila ng katotohanan dahil hindi naman talaga sila pipirma na isang notaryadong dokumento na alam nilang puro kasinungalingan lamang. Bagamat nag-ain na ng resolusyon si Senator Amy Marcos para sa formal na pagdinig ng Senado sa mga naturang aligasyon, tila hindi kampante si Roque sa magiging resulta dahil hanggang ngayon hindi pa raw nare-resolba ang flood control anomaly. Anya, nakasalalay dito ang integridad ng Senado, lalo't pati si Senate President Vicente Soto III ay nadadawit na rin sa akusasyon. Hindi ako masyadong mataas ang expectation ko sa Senado dahil nga sa ginawa ng mayorya sa investigasyon sa flood control scam, no? Na para bagang itinigil na nila nang iyan ay lumalapit na sa palasyo. No? Ni hindi nga nila pinansin yung siniwalat ni Zaldico na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion na nanggaling dun sa 100 billion insertion na nanggaling mismo sa kay Presidente. No? Sa kabila nito, pinuri naman ng retired general na si Romeo Poquiz ang tapang ng mga dating sundalo. Bagamat aminadong ang ilan sa 18 testigo ay dishonorably discharged sa serbisyo, isang karangalan pa rin anya ang kanilang ginawa na isakripisyo ang kanilang kaligtasan. Ito ay act of patriotism. Ito ay tulong sa taong bayan na malaman ng taong bayan yung mga katotohanan dyan sa mga pagnanakaw na yan ng kaban ng bayan. Samantala, isinumite na sa Office of the Ombudsman ni Atty. Levy Baligod ang permadong affidavit ng mga testigo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.